Confirm the following condition. Steering wheel is centered. Press OK to proceed. Ayan na. Now calibrating. 6 seconds, 5 seconds, 4 seconds, 3 seconds, 2, 1, and yan na! C1532. Ang sabi po, kontakin na natin yung ating kaibigan. Kung siya ay bumayad ng halos, Kuya Russell, ilang daan libo na raw binayaran nila doon sa gumawa nung Navara? Umabot na ng kalahati. Kalahating milyon ang ginastos nila doon sa isang shop. Hindi pa rin maayos-ayos. Ang diferensya, hanggang sa nagpapabalik-balik sila. Ito lang po ang problema. Turbo hose. Kasi yung boost niya nawawala dahil dito. Kasi tingnan nyo po, punit ang hose. Ayan o. Meron na rin siyang counting blow-by doon sa makina. Kung talagang ito ay in-overhaul nung dating shop, sana ay nakita nila itong mga issue na to. Bumili sila ng turbo nagpapalit pa pala ng turbo. Bakit hindi nila nakita to? Bumili na sila ng bagong turbo kasi akala nila sira yung turbo. Ayun. Hindi naman sira. Hindi naman sira. Mga kapatid, kung ikaw ay mayroong Pajero na ganitong kalaki, standard na build po ito ng Pajero Mitsubishi. Tapos, gasolina ang iyong gatong, ang iyong kinukonsumong fuel. Dahil ito po ay naka 2.4 gasoline engine po na Pajero. Pakita mo nga, Glenn, yan. Luma na po itong sasakyan na ito. Yun nga lang, talagang siya po ay gumagamit ng makina na 2.4 gasoline engine. Kaya sigurado malakas yan sa gasolina. Dahil po sa napanood niya, yung pong vlog ko tungkol doon sa Honda CR-V na malakas sa gasolina, ayan na, hindi na po siya pumayag na iuwi yung Pajero at lagyan na nga raw po ng electric aircon. Ito na po. Nakapwesto na po yung ating compressor dito ng electric aircon. Meron pong nag-comment kahapon, ilang watts daw po ba? Ito pong compressor na to, ito po, ang watts po niya ay 12 volts, 600 watts. Ayan po, ito po yung kanyang electric compressor. 12 volts, 600 watts. At since ito po nga Pajero na to, ay hindi naman naka-dual aircon, naka-single evaporator lang po ito. Kaya po, sigurado naman ako na kayang-kayang paganahin itong ating electric compressor. Kasi po mga kapatid, pag naglagay tayo ng bagong compressor, electric compressor, iba po yung gamit na oil niyan. Kaya hindi pwedeng humalo yung lumang oil na kapilya oil doon sa oil na ginagamit ng electric compressor. Kahit na sabihin nyo medyo maganda pa yung inyong evaporator, palit po talaga, kaya medyo magastos. Pero ito, hindi na maganda to. Kita nyo naman yun. Ito yung galing dito sa Pajero. Tapos, palit din tayo ng expansion valve. Tapos, yung filter, lahat po yan palit. Pati yung ating condenser, magpapalit tayo para sigurado yung dadaanan ng langis at nung refrigerant nung ating electric compressor ay walang mahahalong luma at walang mahahalong ribaba. Kasi yun ang sisira sa compressor natin pag nahaluan. At umatras ka ng konti doon, atras. Doon ka. Ayan. At ito, pakita natin to si engineer. Itong may-ari nitong crosswind na to, gwapo. Tapos mechanical engineer pa. May asawa ka na ba? Meron na. Ay, yun lang. wala na. Yung mga gustong mag-apply dyan, wala na. Taken na pala to. Kabibili mo lang ng crosswind mo. Last year. Sportivo, last year. Tapos ngayon ay pinapa-tune up mo. Para ano na rin. Para medyo maganda din ito dahil babiyahe kami ng babiyahe kayo ng Baguio. Baguio, La Union. Lawag. Doon kayo magpapalamig. Papalamig sa Baguio. Ay, pag galing kayo Ilocos, Pabagyo naman. Pabagyo kayo, 6 na oras din yun. Para ka rin nag-Manila to Baguio. Ganun. So yan, anong pangalan, engineer? JP Santiago. Uy, wow, parang pang-artista yun parang pang-artista Okay, sige, engineer JP Santiago. Malapit ba matapos yan? Kasi merong naghihintay dyan, yung taga Cavite. Si Kuya, iniwan niya na yung Pajero niya. Kuya, halika rito. Ayaw mo, ayaw. Ayaw magpakita. Iniwan na ni Kuya yung Pajero niya rito para ayusin namin at sasabihin na po siya dito kila Engineer JP, pauwi ng Cavite. Pero saan ba kayo makakarating? Bali ako, Makati talaga ako. Makati? Sa misis ko. Tapos yung pinsa ko, yung sinama ko, mekaniko din. Oo. Ihatid ko ng Las Piñas. Las Piñas. So malapit na yung uwian ni Kuya. Kaso Cavite City siya, malayo-layo yun. Imus daw, meron daw bahay sa Imus. Kaya pala ayaw magpakita, ang daming bahay. No? May iba't ibang inuuwi ang bahay, no? Okay, mga kapatid. Panoorin niyo po yung mga nakasama dito sa vlog ko. Meron tayong
calibration ng electronic power steering. Nandito po sa kasama sa vlog na ito. At ikakabit na po namin yung bagong mga shocks absorber nung Montero na nasa lifter namin, yung mga Ride Max na binili po nung may-ari. Tara, ipakita ko po sa inyo. Ito na po yung shock absorber na heavy duty. Binili po nung may-ari, 26,000 po ang halaga nitong apat na shock absorbers po na ito. Isang set talaga ang bilihan eh. Ang plano sana namin, yung harapan lang mismo ang papalitan natin. Pwede mo bang dito ka na duman, kunin mo yung yung luma, ayun oh. Oo. Mauntog ka lang ha. Okay, saka yung mga coil spring, dalhin mo na rito kahit isang set lang. Yan, okay. So, tingnan nyo po yung luma na replacement na rin yung kayaba. Ito po yung sa harap. Talagang hindi kakayanin nito, biro nyo. Napakabigat po nito, sobrang kapal. Ngayon, nasaan yung pangharapan natin, RJ? Yan. Sige nga, labas mo nga, RJ. Oh, para makita na rin nung may-ari. So, tingnan nyo po mga kapatid, oh. Ang layo ho talaga ng diferensya, no? Sa taba po nito, yung pagiging heavy duty niya, kung ikukumpara po dito, tingnan niyo po, napakalayo po talaga ng diferensya. So kapag, ito, ang taba ng shafting, tingnan niyo po, kung gaano kataba, kumpara niyo dito. Ayan. So, ito talaga matibay. Wala nang wala nang 4 months lang, sira na. Kasi ito, brand new po ito, pinalitan eh. 4 months lang, bumigay na. Tumagas na yung langis. Pero this time, ito po, bago, matibay. At ito po, kung nagulat kayo kanina kasi bakit wala siyang ganito, ito po, ito yon. Pakita mo ulit. Alisin mo muna yan. Ito po, yung kanyang patungan ng coil spring. Ayan. Tanggalin mo na to. Tanggalin mo na yan. Okay, so dito po ngayon siya malalagay. Ayan, ganyan na po siya. Tapos yung coil spring, yan yung baba. Tapos ganyan na po siya. Yun, saktong-sakto. O ayan, doon po sa may-ari nito, ito na po yung binili nating, ano nga ang brand nito? Ride Max Premium Suspension. Palagay ko po, hindi na po kayo mamumroblema dito. Bigat. Ayan, bigat. Tapos yung panglikuran, mga kapatid, ito, dahil nga sa set siya, ayan, ito naman yung rear shock absorber niya. Ayan, kompleto pati sa rubber boots. Kapag ka talagang gusto nyo mag-setup ng inyong mga sasakyan, talagang may aray sa gastos. Kasi tulad nito, nakailang palit na siya ng shock absorber. Ako yung hindi na pumayag dito sa pangatlong beses na magpapalit siya kung ibabalik lang ulit yung kayaba na gano'n na klase ng shock absorber. Hindi ko sinasabing mahina ang kayaba, pero kasi yung aplikasyon eh. Ito mabigat na yung bumper niya, kailangan niya ng talagang heavy duty rin na shock absorber. Okay, meron kang magandang balita sa akin. Yung ano po ng Navara? Oo, alam niyo po, yung Navara na yun, mga kapatid, yun ay nahulog sa bangin. Kaya nga nung magte-test drive to si RJ kahapon, sabi ko, i-test drive mo yan, mag-ingat ka lang dahil yan ay nahulog na sa bangin. Baka mamaya mahulog ka. Ngayon, ang sinasabi ng may-ari nito, in-overhaul daw yan nung kinuha nilang shop. Pero hindi ako naniniwalang in-overhaul. Bakit? Nahulog ka lang naman sa bangin eh. Umaandar pa rin naman. In-overhaul, pagkatapos daw nun, ay nagluko na. May pagkakataon na naglo-low power siya. Ipinapa-scan daw nila na ipinapa-scan, hindi daw makita yung problema. Kaya ang sabi ko kay RJ kahapon, ganito gawin mo. Dalin mo yung scanner, gamitin mo, pagka nag-low power, makikita mo ngayon kung ano yung issue. Ano yung nakita mo issue? Pressure boost. Pressure boost sensor ang nakikita niya. Simple lang yun no? Yung map sensor saka yung baro sensor lang yun. Pero hindi ako naniniwalang sira yun dahil kapag yun ay nasira, hindi mo basta-basta matatanggal yung check engine indicator. Wala naman check engine minsan, ano? Sir, nalabas lang siya pagpaakyat. Pagpaakyat na. Ito na, kuya. Ito na. Kung siya ay bumayad ng halos, Kuya Russell, ilang daan libo na raw binayaran nila doon sa gumawa nung Navara? Umabot na ng kalahati. Kalahating milyon ang ginastos nila doon sa isang shop. Hindi pa rin maayos-ayos ang diferensya hanggang sa nagpapabalik-balik sila. Ito lang po ang problema. Turbo hose. Kasi yung boost niya nawawala dahil dito. Kasi tingnan nyo po, punit. Punit ang hose. Ayan o. Oh. Ito po yung sa Navara. Nasa ilalim kasi to kaya hindi mo halos makita. Okay. Oh, meron ng bago. Oh, di ba? Ang bilis.
So nakabili na po kami, papalitan na namin. Huwag na natin pagtagalin dito kasi napupuno na po yung parking eh. So, RJ, pagka naikabit mo to, i-test drive mo ulit, huwag kang dadaan sa may bundok ha. Baka mahulog ka sa bangin. Umatras na Oo. kahapon eh. Umatras, pero meron na rin siyang counting blow-by dun sa makina. Kung talagang ito ay in-overhaul nung dating shop, sana ay nakita nila itong mga issue na to. Pero hindi nila nakita dahil siguro ang unang hinanap nila ay yung kanilang kikitain. So, ng turbo nagpapalit pa pala ng turbo. Bakit hindi nila nakita to? Bumili na sila ng bagong turbo kasi akala nila sira yung turbo. Ayun. Eh, hindi naman sira. Hindi naman sira. Ay, hindi, siguro, Ewan natin, ano? Hindi natin alam. Hindi natin alam, pero ito po talaga sira. Wasak. So, ayan. Kabit mo na yan. Tapos na rin itong Montero. Isasalpak na ni Pyongi ito mamaya. Dahil si Pyongi yung umahawak nito. At nakatulong na naman po tayo sa ating mga subscribers at sa mga customers po ni Autorans. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Para po doon sa mga naka-electronic power steering, panuorin nyo po sana itong vlog na to para po maintindihan nyo or magkaroon man lang kayo ng konting background kung sakali pong magkaroon ng problema ang inyong mga power steering system, yung sa manibela mismo. Dahil ito po ay electronic power steering na or EPS. Ito po yung Corolla Altis na na-vlog ko rin po nung nakaraan na ang sinasabi po kasi nung scanner namin, nung unang ma-detekto, pati yung pinagdalang shop, ay sirado po yung kanyang power steering motor, electronic power steering motor. So pinakalas ko to, itong manibela na to, para matesting ko yung electronic power steering motor na yon. Tinanggal ko siya, nilagyan ko ng supply at umiikot at napakalakas po nung kanyang ikot. No? So ibig sabihin, hindi siya sira. Kaya hindi ako nagpabili ng motor, hindi ako nag-order. Ngayon, tinry kong i-check yung kanyang sensor kasi merong torque sensor po doon eh. Yung torque sensor na yon, pag naramdaman niya na may konting bigat, yung sensor na yon, pagaganahin niya yung electric motor. Yun ang pinakatrabaho niya, yung torque sensor. Chinek ko po yung torque sensor na yon, since hindi siya nakakalas, yung electronics niya, ipinabalik ko na lang ulit dito para ma-scan ko at mayroon po kasi nga calibration din itong ganitong mga klase ng steering system. At itatry nating i-calibrate itong steering system niya. Titignan natin kung magagawa siyang ma-calibrate sa pamamagitan po ng ating scanner. Panoorin niyo po sana ito, step by step ko po itong gagawin para po maintindihan nyo at kung kayo ay may mga scanner ay magawa nyo rin po ito sa inyong sasakyan, ma-DIY nyo. Pupuntahan po natin itong common special function. Kung yung mga scanner nyo ay hindi katulad nitong ginagamit kong scanner, baka wala po itong common special function. Pero kung meron, hanapin nyo lamang po doon sa inyong scanner. So punta tayo sa common special function. This function is used to detect all the service functions supported by this car. Okay. Puntahan ngayon natin yung steering angle reset. Ayan. EMPS, Electronic Motor Power Steering. Click natin. Torque Sensor Adjustment. Ayan. Okay. Use this function after replacing the following parts. EMPS ECU, steering wheel, tilt steering column assembly, steering gear assembly. So, ang sabi po dito, gagamitin natin itong function na to kapag nagpalit tayo nung parts na to, yung EMPS, ECU, yung computer box, or yung steering wheel, at yung steering column assembly. Teka muna, bakit ko ba gagawin ulit sa kanya to? Kasi po, ang sabi po ng may-ari nito, pinapalitan po nila dati ito ng rack and pinion. Ang mga ilang buwan na rin na nakaraan. Hindi ko lang alam kung nagkaroon sila nitong torque sensor adjustment. Ngayon, gagawin ko lang ulit, baka hindi lang nila nagawa yon. Kasi bumalik ulit yung issue na bumigat yung manibela sa kabila nung nagpalit na sila ng rack and pinion. So gagawin muna natin yung torque sensor adjustment. Okay? Welcome to the torque sensor adjustment wizard. This function is used to center the steering wheel. The EPS ECU has been replaced. Iano na lang natin na gano'n. Isipin na lang natin na napalitan ko na yung ECU. No? Tapos, the steering gear assembly has been replaced. Ayan. Isipin ulit natin na nagpalit tayo ng steering gear assembly. Okay. There is a difference in turning force when turning right or left. Press OK to proceed. Okay tayo ngayon. Ayan.
Torque sensor adjustment, again, confirm the following condition. Vehicle stop, okay, nakahinto tayo. Engine is running, okay, so kailangan pala i-on natin ang engine. Ayan, engine is running. Mag-okay na ako ngayon. Okay. Turn engine switch off and start engine. Tapos, then press OK. So, patayin natin ang engine. And start engine. Tapos, click ko ngayon yung OK. Confirm the following conditions. Steering wheel is centered. Press OK to proceed. Ayan. Nakagitna po yung ating steering wheel. Pero mabigat ha. Kasi hindi nga po siya gumagana. Then, OK. Ayan na. Now, calibrating. Nagka-calibrate siya. Time remaining 3 seconds. 1 second. Ayan na. May resulta na. Torque sensor adjustment has failed. DTCs are present. Diagnose and clear other DTCs prior to performing the torque sensor adjustment. So, inuutusan ako na i-clear ko muna yung mga nakita nating trouble code doon. So, babalikan ko ngayon yon mga kapatid, at magki-clear muna tayo nung mga nakitang trouble codes. So, ito yon. I-clear natin ngayon. Yan. Ayun. So, nawala na po. So, ibig sabihin, babalik ulit ako ngayon doon sa calibration. Matigas pa rin eh, oh. Okay? Okay, babalik tayo. Tapos nawala dito yung yung kanyang trouble code, yung EMPS. Kasi pagka yan na may trouble code, may lumalabas dito na icon ng manibela. Tapos may exclamation point. So nawala na ngayon. Pupuntahan ngayon ulit natin itong common special function. Ayan. Tapos okay. Pupunta tayo sa steering angle reset. Okay, click natin to. Torque sensor adjustment. Ayan. So bumalik ulit doon. Itong function na to, gagamitin mo to kung ikaw ay nagpalit ng EMPS, ECU, yung pinaka-module niya, steering wheel, kung nagpalit ka nitong manibela, tilt steering column assembly, steering gear assembly, and then press mo na yung OK. Kung napalitan mo na lahat yan, no, naikabit mo na, i-OK mo na to. Ayan. Okay, welcome to the torque sensor adjustment wizard. This function is used to center the steering wheel. If, ganun na naman, inuulit-ulit niya, no? If the EPS ECU has been replaced, the steering gear assembly has been replaced, there is a difference in turning force when turning right or left. Press OK to proceed. Okay, mga kapatid, ulitin ko ulit ha. Sabi ko nga sa inyo, ang may-ari nito dati, nagpalit siya ng rack and pinion. Hindi ko lang alam kung pinerform niya itong torque sensor adjustment. Ngayon, gagawin lang ulit natin to. Pero mga kapatid, kapag ito ay hindi nag-work, itong proseso na ginagawa ko, ibig sabihin, meron talagang problema to at sasabihin mismo nitong scanner. Abangan nyo po yan. Ito na po. Ayan na. Torque sensor adjustment. Click OK. Vehicle is stop. Engine is running. Press OK to proceed. Turn engine and switch off and start engine. Patayin natin ulit. Tapos i-on natin. Ayan. Tapos i-press natin yung OK. Confirm the following condition. Steering wheel is centered. Press OK to proceed. Ayan na. Now calibrating. 6 seconds, 5 seconds, 4 seconds, 3 seconds, 2, 1, and yan na! Torque sensor adjustment has failed. DTCs are present. Diagnose and clear the other DTCs prior to performing the torque sensor adjustment. So bumalik ulit doon. Ano ba yung DTCs po na to? Ito na. Tingnan natin. Ano ba yung lumalabas sa DTCs? Ito. Okay. Magki-clear ulit tayo. Yan. Mag-i-scan ulit tayo mga kapatid. Scan ko ulit. May lalabas na naman. Ayan. EMPS. Isa. Meron siya. Ito naman sa transmission. Iyon naman sa air condition. Tingnan natin. Ano ba to? Yung EMPS po na yan. Click na natin. Ayan. Ano ba yan? ECU malfunction C1532 C1532. Ang sabi po, kontakin na natin yung ating kaibigan. Kontakin natin si AI, yung ating kaibigan. Ang sabi po,
The Toyota C1532 diagnostic trouble code, DTC, generally points to an electronic power steering EPS malfunction, system malfunction. Open an internal issue with the power steering ECU or its control circuit leading to heavy steering. Control circuit, pag sinabing circuit, sirkito, yun yung mismong electronics. Yun yung mismong module. At yun din mismo yung kanyang ECU. So ito po, ang talagang may problema na dito ay yung kanyang ECU at hindi po yung kanyang steering motor. So ayan, lumabas na po yung ano dito, yung icon na yan, no, na may problema, yung power steering, yan, yung tinuturo ko po na yan. Okay, so hindi ka po magkakamali ngayon ng pag-diagnose doon sa sasakyan dahil ipinakita na po nung scanner natin kung ano ba talaga yung may problema. So bago kayo bumili ng pyesa katulad nito, pinalitan to ng rack and pinion, sa totoo lang hindi siya basta-basta nasisira. Siguro may problema na noon yung module nito, nag-appear na yan, nag-manifest na yung problema na yan, kaya lang ang pinapalitan sa kanila rack and pinion, tapos ayan, bumalik na ulit yung problema. At yun na nga pong mismong computer box niya, yung kanyang module ang talagang may problema dito at kailangang palitan. Yun na po yung atin talagang o-orderin. Kung gusto ng may-ari na brand new, sila na yung bumili sa kasa. Or kung gusto naman nila ay surplus, magtatanong tayo sa mga kaibigan po natin na nandyan po sa Blooming Treat, si Miss Rupa Rosario or si Sir Ariel Sonorio po na nandyan po sa Laguna Street sa Santa Cruz, Maynila. Mga kapatid, ulitin ko lang po, tayo po tumutulong hanggat maaari makatulong tayo sa maraming mga customers ni Autorans at maging sa mga subscribers. Kaya nga po, itong mga pinapakita ko sa inyo sa vlog, dahil alam kong hindi kayo makakarating dito sa Antipolo kung nasa Mindanao kayo, nasa Batanes kayo, or kahit nasaan lugar pa kayo sa ibang bansa, sa US, maraming nagme-message sa akin na nakapag-DIY sila dahil sa mga vlogs ko. Yan po ay malaking bahagi ko na rin po yan para sa inyo. Pero hindi po kami gagawa ng bagay para manlamang at manloko ng mga tao na pumupunta po dito sa Autorans. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy niyo po pagtangkilik sa Autorans. Magandang hapon po sa inyong lahat.